Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya, sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Sa lahat ng napag-usapan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa kanilang bilateral meeting sa Kazan, Russia, iisa pa lang ang may agarang at konkretong resulta, ang pagpapalaya sa 24 na Filipinos na halos 9 na buwan nang nakadetain sa Irkutsk, Siberia. Noong dinner kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was in their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. Ayon kay Marcos, personal niyang inilapit kay Putin ang kaso ng mga Pilipino na pinaniniwalaang naging biktima ng illegal recruiters na nagpasok sa kanila sa Russia. So as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una, pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. Nagulat umano ang Russian leader nang malaman na wala namang isinampang kaso laban sa mga ito, ngunit nanatili pa rin silang nakakulong ng halos 9 na buwan. Matapos ang kanilang pag-uusap, tiniyak umano ni Putin, She said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. at mukhang tinupad nga niya ang pangakong iyon. Ayon kay Marcos, iniutos na ang pagpapalaya sa 24 na Pilipino at nakatakda na silang i-deport pabalik sa Pilipinas upang makasama muli ang kanilang mga pamilya. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. May isa pang detalyeng lumabas. Ayon sa Pangulo, inalok umano ang mga Pilipino ng pagkakataong ayusin ang kanilang mga dokumento upang legal silang manatili at makapagtrabaho sa Russia. Ngunit sa kabila ng opsyong iyon, mas pinili nilang umuwi sa Pilipinas matapos ang halos isang taong pagkakahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. So those 24 will be going home, back to the Philippines and back to their families. Hindi lang ganap na malinaw kung kailan eksaktong naisakatuparan o maisasakatuparan ang deportation. Binanggit ni Marcos na ang mga Pilipino ay ready for deportation by 5 p.m. tomorrow matapos ang kanilang pag-uusap noong June 19. Dahil dito, posible na ang tinutukoy na alas 5 ng hapon ay June 20 sa Russia at maaaring kasalukuyan ng nasa proseso ng pag-uwi ang mga Pilipino o kaya naman ay nakatakda ng bumiyahe sa mga susunod na araw. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. On the trade and investment relationship between our two countries, again, I would like to thank you for the hospitality and support that was extended to our delegation at the 4th meeting of the Joint Commission on Trade and Economic Cooperation, which was held in Moscow last September. Anuman ang eksaktong oras ng kanilang pag-alis, isang bagay ang malinaw, sigurado na ang kanilang pagpapalaya at pag-uwi. Kapansin-pansin din na habang tinalakay ni Marcos at Putin ang mas malalaking usapin tulad ng food security, agricultural imports, energy cooperation at pagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia, nananatili pa lamang sa exploratory stage ang mga ito at wala pang pinal na kasunduan. There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.